Ang sasabihin ko ay isa itong kalamidad, mga kaibigan. Ingat kayo. Nagdeklara ng state of emergency ang Venezuela matapos ang dalawang malalakas na lindol na sunod-sunod na tumama sa hilagang bahagi ng bansa na nagdulot ng takot, pagkasira at pagmamadali para sa tulong sa Caracas, La Guaira at mga kalapit na lugar. Ang mga pagyanig na may lakas na 7.2 at 7.5 ay naitala noong gabi ng Miyerkules, ika-24 ng Hunyo 2026, na may ilang segundong pagitan malapit sa baybayin ng Caribbean ng Venezuela, sa kanluran ng Cabecera. Matindi ang naramdamang epekto sa mga gusali, kalsada, paliparan, subway, ospital at mga bahay. Lumabas sa telebisyon si pansamantalang Pangulo Delcy Rodriguez para i-anunsyo ang emerhensya, magmobilisa ng medical na koponan at pagganahin ang rescue services habang patuloy naghahanap ang mga pamilya ng mga naipit sa nasirang estruktura. Nais kong ipahayag na walang pasok sa mga susunod na araw ngayong linggo at ititigil din ang mga aktibidad na hindi konektado sa mahalagang serbisyo. Isinara ang paliparang internasyonal na Simão Bolívar at Maiquetía dahil sa pinsala at sinuspinde rin ang operasyon ng metro. Dumating ang trahedya sa Venezuela na matagal nang may krisis, brownout, kakulangan sa infrastruktura at kapabayaan ng Estado. Dito pumapasok ang pagsasama ng natural na sakuna at mahirap na isyong politikal. Sa marupok na bansa, bawat minutong nasasayang tuwing malaking sakuna ay mabigat. Sino ang naapektuhan? Bakit naging hamon sa kaligtasan ang tugon ng rehimen? Paano malalampasan ng Caracas ang sitwasyon kung sarado ang kanilang pamahalaan? Ikukwento ko lahat ng yan. Kung gusto mo ng diretsong nilalaman, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Niyanig ng lindol ang Venezuela sa simula ng gabi habang maraming tao pa ang nasa bahay, sa trabaho, sa paliparan o naglalakad sa mga kalsada. Nakita mo si Amarelo at parang bumabagsak na ang kalokohang to. Mierda. Mierda. Apat na 45 segundo, nasira ang mga gamit, Amarelli. Putik! Música. Putik! Ang Serbisyong Heolohikal ng Estados Unidos ay nagtala muna ng lindol na may lakas na 7.2 at pagkatapos ay isa pang lindol na may lakas na 7.5 pareho sa reyon malapit sa Moron sa estado ng Carabobo sa kanluran ng Caracas. Sapat ang lakas para magpatumba ng mga estruktura, magbukas ng mga bitap, magpatigil ng mga serbisyo at magdulot ng takot sa mga barangay ng Cabecera. Ang Caracas ang pangunahing apektado, ngunit kabilang din ang La Guaira sa sentro ng emerhensya. Ang rehiyong baybayin malapit sa pangunahing paliparan ng Venezuela ay nagtala ng mga nasirang gusali, mga kalsadang naharangan, pagkawala ng kuryente at mga ulat ng sunog na dulot ng pinsala sa mga linya ng gas. Kakatapos lang mangyari. Tumawag! Hindi na babali. Namatay ito. May nangyari sa gusali, hindi pa alam kung ano. Hindi pa alam. Pa alam. Hindi na alam, hindi na alam. Hindi pa alam. Hindi pa alam. Alam. Hindi pa alam. Hindi pa alam. Ikaw na. Alam na. Hindi na po alam. Ano? Nagpadala ng rescue team para maghanap ng survivors, ilikas ang mga residente sa delikadong lugar at maiwasan ang mga bagong trahediya mula sa mga aftershock.
Idineklara ni Delcy Rodriguez ang state of emergency dahil lumampas sa karaniwang kakayahan ng pagtugon ang laki ng sakuna. Kumpirmado ni Delcy Rodriguez ang mga namatay, binanggit ang mga nasugatan at nanawagan ng buong mobilisasyon ng mga doktor, nurse, bumbero, civil defense at mga puwersa ng seguridad. Ang paunang bilang na inilabas ng mga internasyonal na ahensya ay nagpakita ng hindi bababa sa 32 namatay at humigit kumulang 700 na nasugatan. Ngunit itinuring mismo ng mga autoridad ang datos bilang pansamantala dahil ang mga lugar na pinakamatindi ang tinamaan ay patuloy pang sinusuyod. Ipinakita ng pagsasara ng Simao Bolivar International Airport ang matinding epekto. Nagtakbuhan ng mga pasahero sa terminal para maghanap na masisilungan habang yumanig ang gusali. Nagkakaaberya ang mga ilaw at ilang bahagi ng estruktura ay isinasara. Hay! Wow! Yeah. Para sa labas, meron tayo! Huwag kayong lumabas, mga kapatid! Mas delikado sa labas! Doon banda, mga Ginoo! Sa pintuan na apat, dun banda! Ang paliparan ay pangunahing daanan papasok at palabas ng Venezuela. Lalo pang pinahirap ng tigil operasyon ang panahon na kailangang makarating agad ang mga team, gamot at tulong. Ang metro at ang sistema ng tren ay sinuspinde rin. Ginawa ang desisyong ito para sa kaligtasan dahil kailangang inspeksyonin ang mga underground na estruktura, riles at istasyon matapos ang malakas na lindol. Sa praktika, naging limitado ang paggalaw ng milyon-milyon tao habang nagsisikap mag-organisa muli ang mga ospital at emergency team. Sa gitna ng kawalan ng kuryente, hindi matatag na komunikasyon at mga kalsadang puno ng mga residente na mas piniling matulog sa labas ng bahay dahil sa takot sa mga posibleng aftershock. Pinakamabigat na eksena ng trahedya ay nakita sa mga videong kumalat sa social media. May mga taong tumatakbo ng walang direksyon, mga pamilyang nagmamadaling lumabas ng gusali, at isang inang pinoprotektahan ng anak gamit ang sarili niyang katawan. Habang may mga piraso ng estruktura na bumabagsak sa paligid. Hindi ito eksena sa pelikula, kundi larawan ng populasyon na bubuhay gamit ang instinct na iligtas ang kanilang mahal sa buhay. Ang Lagoa Laguaira ay simbolo ng pagkawasak dahil malapit ito sa sensitibong bahagi ng epekto at daan papuntang paliparan. Ayon sa mga residente, may mga gusali at estrukturang gumuho, nakatagilid at may mga sunog sa gitna ng guho. Putik, nandito ako. Pare, bumagsak yung gusaling yon. Tol, may gusali talagang gumuho. Pare, yung gusali sa tabi ng kaibigan ko. Tol! Tol! Delikado para sa residente at bumbero ang sira sa gas line dahil hindi agad natatapos ang epekto ng lindol kahit huminto na ang pagyanig. Nagpapatuloy ito sa mga tagas, sa mga nakalantad na kable, sa marurupok na pader at sa mga aftershock na maaring magpatumba sa mga gusaling delikado na. Nanawagan ng lokal na autoridad na huwag munang bumalik ang mga residente sa bahay na may bitak hanggat hindi nasusuri. Mahalaga ang babalang ito dahil maraming namamatay sa lindol pagkatapos ng unang pagyanig kapag bumabalik ang mga tao para kunin ang mga gamit, dokumento o mga kamag-anak at nasusurpresa ng mga kasunod na pagguho. Ngayon bumagsak na! Ngayon bumagsak na! Ano yun? Tapos na. Para
Passa positivo. Positivo. Que me dé la vuelta. Ang kalihim ng interior, si Diosdado Cabello, ay nagsabi na may mga lugar na nasa alarming kalagayan at humiling ng malayang daan para sa mga ambulansya at mga rescue team. Ipinakita ng pahayag na alam ng gobyerno ang laki ng problema, ngunit inilantad din ang realidad na matagal ng alam ng mga Venezuelano. Ang pampublikong estruktura ng bansa ay nasa hangganan na kahit bago pang sakuna. Nang bumukas ang lupa at nagsimula ang krisis, ang mga ospital, transportasyon, enerhiya at komunikasyon ay matagal nang pinapasan ang taon ng pagkasira. Inanunsyo ng gobyerno ang pagsuspinde ng mga klase, pag-activate ng pampubliko at pribadong health network at pagtawag ng mga profesional para palakasin ang serbisyo. Nasa aktibong seismic zone ang Venezuela kung saan nagtatagpo ang mga tectonic plates na nagdudulot ng lindol, kaya may natural na paliwanag ang lindol na ito. Ang mabigat sa usaping politikal ay ang naipong kahinaan. Mas lalong naghihirap ang mga bansang may mahinang infrastruktura, serbisyong pampubliko at mahirap na populasyon tuwing may emerhensya. Ang lindol ay galing sa lupa, ngunit ang pagdurusa ay dahil din sa kulang na paghahanda. Ipinahayag ng Serbisyong Geolohikal ng Estados Unidos na ito ang isa sa pinakamalalakas na lindol na naitala sa Venezuela sa mahigit isang siglo. Ang dalawang magkasunod na lindol ay nagdulot ng mas malaking panganib dahil pinahina ng una ang mga estruktura at agad sinundan ng pangalawa, kaya tumaas ang panganib ng pagguho. Itinuturing ng mga espesyalista ang ganitong uri ng sunod-sunod na pagyanig bilang dobleng kaganapan na bihira at mapanira dahil tinatamaan nito ang parehong reyon halos sabay. May alaala pa ng lindol ang kabisera ng Venezuela, ngunit mas nakakatakot ang bagong sakuna dahil mas malaki ang populasyon at mas masikip ang metropolis na may mga lumang o di maayos na gusali. Hindi lang sa mga bumagsak ang pinsala, may mga gusali na nakatayo pa pero maaring delikado na rin. May mga pamilyang nawalan ng bahay, may hindi pa makontak na kamag-anak at marami ang nagpalipas ng gabi sa kalsada naghihintay ng balita. Sa mga ospital sa Caracas, tinawag ang mga profesional para magdagdag ng duty. Nagsidating ang mga nasugatan na may hiwa, bali, anxiety at sintomas mula sa mabilisang paglikas. Ang sistemang pangkalusugan na may limitasyon noon pa ay napilitan magtrabaho sa matinding presyon. Nanawagan si Maria Corina Machado ng lakas, kapanatagan at pagkakaisa sa mga Venezuelano. Sa international na panig, ang mga lider ng iba't ibang bansa ay nag-alok ng suporta. Ang gobyerno ng Venezuela ay nagsabi na handa at nais tumulong ang Estados Unidos. Nagsalita si Marco Rubio tungkol sa pagpapadala ng search team, medikal na kagamitan at tulong. Naglabas ng tsunami warning dahil sa malalakas na pagyanig malapit sa baybayin, ngunit inalis ito nang mawala ang panganib. Gayunpaman, nag-aalala pa rin ang mga autoridad sa aftershock at bagong pinsala sa baybayin. Mula kay Juan Pablo Sanchez, Venezuelano, dapat ang populasyon ng Venezuela. Si Pablo, Venezuelano, ang Pangulo, at si Sanchez, Venezuelano, para kay ang Pangulo.
Diyos ko! Oo, sa akin din. Ay talagang may katiya. Oh, na may ketya. La Guaira. Ang panganib ng mga sunog sa mga lugar na may tagas ng gas ay napapalakas ng pangangailangan sa agarang inspeksyon. Kailangang pumasok ng mga bumbero sa delikadong lugar, alam nilang anumang apoy, short circuit o pagyanig ay maaring magpalala ng sitwasyon. Kaya naging mahalaga ang pagputol ng gas sa mga nasirang gusali. Hindi lang ito technical na desisyon, kundi pagsubok na pigilan ang trahedyang dulot ng lindol na magdulot ng sunod-sunod na pagsabog at pagguho. Ako si Milson Alves, internacionalista, at layunin kung bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. Nasa video description ang mga news links. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para maging parte ng komunidad ni Milson Alves. Salamat!